Ibinunyag naman ng Department of Labor and Employment na taong 2025 pa lamang may mga nakita ng paglabag sa gumuhong itinayong gusali sa Pampanga. At live pa rin sa Angeles, Pampanga, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, ano-ano raw ang mga naging paglabag sa naturang construction site? Alam mo, Julius, paglabag sa occupational safety standard at pagtitipid sa construction materials ang ilan sa nakikitang violation ng gumuhong gusali dito sa Angeles City sa Pampanga. Eksklusibong ipinakita sa News 5 ng mga taunan Dole Region 3 ang mga litratong ito nakuha noong September 2025. Nagsagawa sila noon ng surprise inspection sa tinatayong siyam na palapag na hotel dito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Noon pa lang, napansin na raw nilang maraming construction worker ang nagtatrabaho ng walang safety gear. Wala ring nakapaskil na may pinatutupad na occupational safety standards ang construction site. Bukod dyan, wala ring safety net sa itinatayong gusali, kaya delikado sa mga dumaraan. Pati sa mga kable ng kuryente, walang insulating line hose para hindi makuryente ang mga construction worker. Sa plain view, nakita ng aming mga labor inspectors na yung work na ginagawa doon at yung working condition medyo hindi safe for the workers. Madami kaming nakita on plain view. Hindi kami pinapasok. We were denied access. Agad kinurdunan at nagpatubad noon ng work stoppage ang Dole. Natuklasan rin ng Dole na ang may-ari na yung tinatayong hotel ang direktang nangangasiwa ng construction ng gusali. Kaya naisantabi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng safety engineer. Matapos maipasara, dumupad naman daw sa requirement ang may-ari ng tinatayong hotel. Nagbayad din ito ng 100,000 pesos na penalty at binayaran ang lahat na naapektuhan ng work stoppage ng Dole. Kaya muling natuloy ang construction ng gusali noong October 2025. Ayon sa isang structural engineer, nagsisimula ang problema sa pagtatayo ng gusali kapag nalagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga construction worker. Huwag niyo pong titipirin yung safety nila. Kasi at the end of the day, hindi po matatapos ang project kung wala sila. Madidelay po yung project. Bukod dito, marami pa raw bagay na dapat alamin sa investigasyon kung bakit ito gumuho. Kabilang na dito ang tamang disenyo para matiyak ang tibay ng gusali. Let's say 10 stories. First step, sir, dapat kumuha po kayo ng mga professionals talaga. Architect, structural, or civil engineer for the structural plan para lahat po sa design pa lang, masasabi po natin safe na yung building. Kasi kami pong mga professional, mayroon po kami pong sinusunod ng mga codes. So these codes ensures na hindi po magsa-sudden collapse. It should be properly designed. Hindi na mo porket malaki yung poste, matibay na siya. Meron naman po sobrang dami ng bakal. Kapag may C-code po, meron siyang limitation sa bakal. Julius, sa Teodoro Street, kung saan nga matatagpuan yung Ground Zero, ay patuloy pa rin ibinabalik yung linya ng kuryente at komunikasyon dahil nga naputol ito mula nung bumagsak ngayong gusali. At no business pa rin sa lugar at sarado dahil pa rin sa mga debris ng mga gumuhong gusali, no, dahil sa gumuhong gusali. Pero sabi ng Dole, tutulungan daw nila yung mga construction worker na nawalan ng trabaho dahil nga sa pagguho at bibigyan rin daw nila ito ng ayuda. Handa rin daw silang tulungan ito sa pagsasampa ng kaso. Julius. Gary, may pahayag na ba ang mga otoridad para sa eksaktong dahilan ng pagguho ng tinatayong gusali? Sa ngayon, Julius, kasi yung pinaka-blueprint niya ay hinahanap nga ng mga eksperto para makita kung bakit nga gumuho. Ano? Kasi maaari daw sa design ito nagkamali. Ano? Dahil sa matagal na rin ito, noong 2024 nagsisimula na sila, hanggang nasita nga ng 2025 ay hindi pa natatapos, ay hindi pa rin ipinipresenta ng may-ari yung pinaka-blueprint niya na na-approve naman ng LGU. Ito raw yung paraan, sabi ng mga eksperto, para makita nila kung saan nga nagkamali, kung ito ba ay sa klase ng lupa, ito ba ay sa klase ng poste, ay hindi pa rin daw nila malalaman. Hindi raw ito makikita visually kung ito nga ay dahil lamang sa mga bakal na inilagay o dahil lamang sa masamang panahon. Julius. Gary, may impormasyon ka na ba doon sa identity ng may-ari ng gumuhong building? Oo,
Cheryl, ang sinasabi kasi, marami tayong tinanong at tinanong din natin Dole, isang alias Lim lang yung sinabi niya. Hindi pa alam yung nationality nito, kung Pilipino ba to, Korean o isang Japanese. Kasi marami nagsasabi sa mga rescuer na dumating nga ito sa lugar at pinagalitan pa sila, sinasabi nila Japanese. Pero nung tanong-tanong tayo sa lugar, dahil Korean area ito, sinasabi naman Korean. At yung naman mismong Dole ay hindi naman kasi nagpresenta mismo yung may-ari nung sinita na nila ito. No? Representative lang yung pumunta, kaya hindi na rin nila ma-distinguish sino ba talaga yung tunay na may-ari, pero pinangalanan lang nilang alias Lim. Cheryl. O dahil nga may mga nasaktan at may mga namatay na, no? May sinabi na ba ang Dole kung ano ang posibleng parusa laban sa may-ari nitong building? Sa ngayon, ang pangako ng Dole, magbibigay sila ng tulong, ayuda para sa mga construction worker na nawalan ng trabaho at nasaktan. Tutulungan din nila magsampa ng kaso kung sakasakaling kinakailangan magsampa ng mga construction worker na ito. At higit sa lahat, ay tutulungan din nila itong mga pamilya ng construction worker na patuloy na naghahanap pa rin hanggang sa ngayon doon sa mga debris kung paano nila, yung pang-araw-araw nila ay paano nila may dadaos. Jugis. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.